Alright, magandang umaga sa ating lahat. Today is Friday, so day off ko ngayon at open yung ating market. So, nang ginawa ko ang vlog na ito ay open yung market. So, we are looking at sa aking open trade dito ang RFM. So far, ang status niya ay valid pa yung ating trade. This is my first trade in almost 2 years na tayo ay hindi nakapag live trade. So, the same strategy pa rin yung gamit natin ngayon. Ang combination ng ALMA indicator at saka ng CCI. So, yung stock natin ay ang RFM. So, uptrend ang stock na to despite sa nangyayari ngayon. Pero lately, nag-sideways siya. So, nire-retest lang niya tong area na to. So, kanina, opening ay nag-try itong i-break itong area na merong resistance, no? Itong area na to. So, ilang beses na niyan itong niretest ay hindi makaalpas. I thought talagang ma-break na niya kanina, no? Dahil ang high nito is 5.71, which is sa lahat ng mga candle dito, ang pinakamataas lang niya is itong candle na ito, no? Which is 568. So kanina nag 571. Pero so far ang daming sellers sa taas. So kung titingnan mo, meron nakaabang dito na 561, no? Ang laki, oh. So yung mga buyers dito na bibili, dito lang sila napapako sa 561. So laking nakaabang, no? So bumuho siya after na break niya tong resistance area na to. So mga 571 kanina, pero hindi makatuloy. Pero so far, okay pa rin yung ating trade at 1 week time frame, which is time frame ng ating setup. Sa week na to, maganda yung volume, no? Above average. Last day ng trading ngayon of the week. Malalaman natin mamaya ito pagdating ng closing price, kung ano ba talaga ang magiging closing price nito. So, yung ibang mga stocks na aking binantayan, si DNL ay okay pa rin naman. Yung ano niya, volume niya talagang increasing. Yung CCI medyo nasa mababa. Si EMI naman, EMI, so malapit na ito mag-cross. Si EMI, no? Maganda rin yung volume, increasing. Monday naman, yung price niya laging nagre-resist doon sa ALMA. So hindi pa siya maka-angat dyan. So sa apat na to, ito yung napili kong i-trade based doon sa ating setup. Okay, so mamaya
balikan natin yung closing price. Yun lang naman ang aking tinitignan. Lagi lang ako nagmo-monitor like 10 minutes, 5 minutes before closing kung ano yung action na gagawin ko doon sa hawak ko na to na stock based doon sa ating setup. Kung may sell signal sa EOD, bebenta ko. At ang entry natin ay din, sa closing din. So, let us see mamaya kung anong nangyari. But meanwhile, tingnan muna natin yung ating index kung nasaan tayo ngayon. Okay. So, lalagay na natin sa daily. So, nung Lunes ba ito? 15, yes. Nung Lunes, maganda yung di ba? Rally, gap up, gap and go ang nangyayari. Pero pangalawang araw, ayun, nalusaw na. Yung unang araw, ay pangalawang araw, Tuesday, ay umakyat siya kaso bumagsak lang din uli. So, antabayan na natin. Medyo nag-settle na siya dito sa area na to, no? So, stabilize siguro dito yan bago mag-decide either kung magtuloy siyang pataas o bumagsak uli. Bumalik dito sa support level. Alright. Okay, so we are back at around 2:45 PM. So I think nag-stop na yung trading para sa final trading or sa closing price at 250. So mag-resume ang trading at 250 until 3 o'clock. Pero closing price na yon. So kung merong available na shares to buy, you can only buy it at the closing price. So dyan lang tayo nagmo-monitor at tumitingin kung ano yung closing price, at based on that we will react based sa ating strategy. So for example dito, closing price ay magsasabi na tumatapat siya sa ating sell signal, ay benta na natin. Yun yung reaction natin. So malalaman mo based dito sa nakalagay rito sa bid and ask kung ano yung magiging closing price. At dito mo yan tinitingnan kung sa my trade gamit mo dito sa top. So dito kasi makikita yan. At 247 pag nag-enter ka dyan, wala nang ano yan, wala nang cancellation yan, di na pwede mag-cancel. So makikita mo rito kung ano yung magiging closing price. So ngayon 561 so far. Yung top kanina nag 562. So ayan, may mga bagong papasok dyan. Iba nagka-cancel. Yung mga nagbibigay ng mga panlinlang lang ng mga bid and ask, ka-cancel na yan.
So by 4:49 bago mag 450 bago mag 2:50 alas 2:50 mga 2:49 pwede ka pang pumasok dyan. Gusto mong bid. So pag gusto mong mag-entry or mag-exit na mauna ka sa pila before mag 4 or before mag 2:50 pumasok ka at yung price na top dito $5.61. So merong natitira pang mga remaining shares na nasa 5.61. Ito mga buyers na to, kung gusto nilang mag buy, pwede pa silang makapasok. Okay, so that's all for today guys. So all lang muna tayo until next week. Thank you.